Naway sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ating narinig, mapawi ang ating mga kasalanan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Inang Birheng Maria. Feeling blessed ba kayo tonight? Who among you feels blessed tonight? Parang hindi lahat nagtaas, ano? Marami ho bang feeling blessed? Bakit ho? Ba't wala kayong maisagot? Pwede ba yun? Feeling blessed pero hindi ninyo alam? Why? You know, nowadays, mga kapatid, every time I browse social media, I can see a lot of people posting, saying that they are feeling blessed. Tama ba yun? Kada magfe-Facebook ako, marami ako nakikita, naglalagay pa ng hashtag, feeling blessed. O baka isa kayo dun, ha? But more often than not, mga kapatid, people says that they feel blessed because something good happened to them. More often than not. Kanina bago ako magpunta dito po sa ating dambana, sinubukan kong i-search sa Facebook, nilagay ko lang, hashtag feeling blessed. Alam niyo kung ilan ang lumitaw? 102 million post just today in the Philippines. I don't know. 102 million people are saying that today they feel blessed. Binasa ko nga yung iilan. Hayaan nyo na, nagmarites ako. Merong isa na-approve ang housing loan. Kaya ang post, feeling blessed. Huwag kayong pipiyok ha, huwag magre-react kasi baka kayo yon. Meron pang isa. May bagong karu. Alam mo yung karu? Hindi. May bagong car. May bagong sasakyan. Hindi ko na babanggitin kung anong brand. Pero bagong sasakyan, yung hindi kailangan ng gasolina. Kasi, china-charge lang. Kaya ang post niya, feeling blessed. Meron pang isa, nakapulot ng 1,000 sa loob ng MRT. Pinost, feeling blessed. Meron pa ho, tumama sa ending. May ending pa ba? Tumama sa ending. Magkano? 500 pesos kasi piso lang bawat numero. Nag-post, sabi niya, feeling blessed. Meron naman, first time ata nakakain at first time nag-stay sa isang hotel na ang kurtina ay de-remote, ang flush ng toilet ay de-remote, ang ilaw ay namamatay at nagbubukas sa pamamagitan ng palakpak dahil siguro first time niya nag-post sa Facebook. Ang sabi niya, feeling blessed. Ang galing ho, If there's something good that happened to a person, nagpo-post siya, feeling blessed. Kayo, ano ang kwento ninyo ng feeling blessed? Why am I asking these questions, mga kapatid? Simply because more than 2,000 years ago,
roughly siguro 1 BC or 2 BC or 3 BC. More than 2,000 years ago, meron din hong isang babae ang nagpahayag na siya ay feeling blessed. Kaya lang ho, pasensya na daw. Kasi hindi ho siya nakapag-post. Pasensya na raw ho, kasi hindi niya ho nagawang mag-post because more than 2,000 years ago, hindi pa ho uso ang Facebook. Wala pa rin hong Instagram. Wala pa rin hong WhatsApp. Wala pa rin hong Twitter. Wala pa rin hong Viber. Wala pa rin hong Pinterest. Kaya siya hindi nakapag-post. Ang ginawa ho niya, kumanta na lang siya. Because of that strong feeling of being blessed, ikinanta na lang niya. Feeling blessed. Kaya lang ho mga kapatid, ang kaibahan ng babaeng ito, hindi siya feeling blessed dahil may bago siyang sasakyan. Kasi nung araw, asno lang ang kanilang sinasakyan. So wala siyang pwedeng ipagmalaki na bagong karu. May natutunan kayong bagong term, ng bagong karu dahil asno nga lang ang kanilang sinasakyan. Pero she was feeling blessed kahit wala hong karu. She was feeling blessed not because nakakain siya ng mamahaling pagkain sa isang napakamahal na hotel dahil hindi nila afford ang expensive meal from expensive and 7-star hotel. Pero, feeling blessed. Hindi ho siya feeling blessed dahil marami siyang followers sa IG. O marami siyang likers sa Facebook, o marami siyang subscribers sa YouTube, o marami siyang contact sa Viber. Hindi ho mangyayari yon. Kasi ho sa buhay niya noong araw, noong mga panahon na yon, ang tingin sa kanya ng lipunan ay disgrasya. Sapagkat walang taong tumatayo para sa kanya. Feeling blessed siya, hindi rin dahil marami siyang achievements and plaque and tokens and recognitions, hindi niya marireceive yun. Because from the lens of the society that time, wala ho siyang bilang, wala ho siyang boses, siya ho ay aba, siya ho ay mababa, siya ho ay walang bilang, siya ho ay walang boses. Archbishop, asa naman ho yung feeling blessed doon? Biruin mo, aba ka na. Lahat na siguro ng mga adjectives, Aba ka na, mababa ka na, mahirap ka na, nasa laylayan ka na. Arch, asan ho yung feeling blessed? Yan ho ang problema sa atin. Ang basihan natin ng fulfillment kapag may napapatunayan tayo. Ang basihan natin ng saya ay kapag napuprove natin I am more than others. Yan ho ang mahirap. At yan ho ang problema natin. Ang ating basihan para masabi nating feeling thankful, feeling grateful, feeling fulfilled, feeling blessed ay yung may nauungusan, may nauunahan, may na-elbow. O, kita nyo, mas magaling ako. O, kita ninyo, mas matalino ako. O, kita ninyo, number 1 ako, feeling blessed. Kaya ho, kung tayo ay nasa sitwasyon ng babaeng ito, na siya ay aba, na siya ay nasa laylayan, na siya ay walang boses, na siya ay parang ipalang sa mata ng lipunan, baka hindi ho kayo magpo-post ng feeling blessed. Baka sabihin ninyo, feeling angry. O kaya feeling embarrassed. O kaya feeling disappointed. O kaya feeling startled. O kaya feeling, may nakita pa ako, feeling nothing. Grabe ho, ang lalim. Ang lalim ng hugot. Feeling nothing. This woman
sang the song of being blessed, which is entitled Magnificat. Si Maria pala. Si Mama Mary pala. Archbishop, excuse me. Feeling blessed talaga siya, Archbishop. Huwag mo kami ikumpara sa kanya because she's the mother of God. Come on. Archbishop, feeling blessed talaga siya because she is the mother of the King of all kings. Because she is the mother of the Lord of all lords. Feeling blessed talaga siya dahil siya ang ina ng hari at kahari-harian. Feeling blessed talaga siya, Archbishop, because she is the mother of God, unlike us. Alam niyo, sabi ng mga kabataan, hindi rin. What does it mean by being the mother of God? Kasi madali hong tingnan ang korona ni ina. Kumikinang. May mga diamante. May mga mamahaling bato. Madali hong tingnan ang pagiging reyna ni Maria. But what does it mean being the mother of God? What does it mean by being Mary? At the onset, una pa lang, nilatag na kay Maria, ito ang mangyayari bukas. Sabi ni Simeon, ang batang yan, yang anak mong pinakamamahal, yan ay nakatalaga para sa ikasisira, ikababagsak o ikaaangat ng marami sa Israel. Kulang na lang sabihin ni Simeon, Maria, ang magaganap sa anak mo bukas ay tila baga isang balaraw na tatarak sa iyong puso. Umpisa pa lang, alam na ni Maria, bukas yung kanyang anak na ayaw niyang padapuan ni ng lamok. Yung kanyang anak na kanyang iniingat-ingatan kung maaari lang ay huwag madapa. Yung kanyang anak na kanyang kinandili. Isang araw, dadakipin. Isang araw, huhulihin. Isang araw, pahihirapan. Isang araw, papatayin sa kanyang harapan. Mga nanay, gusto niyo magpa-raffle tayo? Sinong gusto na maging ina ng Diyos? Hindi pwedeng i-skip ni Maria ang proseso. Hindi niya po pwedeng sabihin, parang TV. Parang kayo, pag nanonood kayo ng teleserye, ng pelikula, o ng telenovela. Kapag ayaw niyo yung nangyayari sa bida, alam niyo yon? Anong ginagawa nyo? Inis na inis kayo, ano? Ano ba naman tong bida na to? Lumaban ka naman. Ano ba naman tong bida na ito? Sumagot ka naman. Ano ba naman tong bida na ito? Nakakainis. Papatayin na. Malamya pa. Tahimik pa. Maamong tupa pa. Anong ginagawa nyo? Kinukuha nyo ang remote, pina-fast forward. Bakit? Naiinis na ako sa bida eh. O, dalhin mo ako dun sa episode. Saan episode? Yung episode na revenge time. Wow, yun ang gustong-gusto nyo eh. Tama? Ayaw nyo na yung bida, parang korderong walang sala na parang si Jesus. Walang imik. Ayaw natin yun. Kaya ang ugali natin, i-skip natin. Pwede ba doon na tayo sa parte na kung saan yung bida ay babalik? Alam niyo yan? Babalik yung bida. Yung mayaman na siya. Yung babalik yung bida, yung makapangyarihan na siya. Parang si Amor Powers sa Pangako Sa'yo. Aray ko, parang malalaman tuloy ang edad ko eh. Ano sabi ni Amor Powers, ni Yula Valdez sa Pangako Sa'yo? Yan ang gustong-gusto natin. Yung ano yung linya niya? Ano yung linya ni Amor Powers? Matitikman ninyo ang ganti ng isang api.
Si Maria, hindi niya po pwedeng i-skip ang proseso. Hindi niya po pwedeng sabihin, Ama, pwede bang i-spare mo ko sa bigat at sa hirap ng kalooban? Pwede bang linggo na ng pagkabuhay? Pwede bang i-skip ko na yung dinakip? Pwede bang hindi ko na makita yung hinampas? Pwede bang hindi ko na masilayan yung sinipa? Pwede bang hindi ko na makita yung siya'y ipinako? Pwede bang hindi ko na makita yung siya'y lagutan ng hininga sa krus? Mary can't do that. She can't escape the process because that process is part of the plan. Alam ni Maria at the onset kung ano ang magaganap sa kanyang pinakamamahal na anak. Naalala ko yung linya ni Janice de Belen sa Budoy. Alam mo yung Budoy? Oh, ba't parang ako lang nakakaalam Parang alam ko mga lola ko na yung mga naririto Sabi ni Janice de Belen sa Budoy, kahit gaano mo pala paghandaan ang pagdating ng araw na iyong kinatatakutan. Katulad ni Maria, yung araw na si Jesus ay dadakpin, that was the scariest day of her life. Sabi ni Janice de Belen, kahit pala gaano mo paghandaan ang pagdating ng araw na iyong kinatatakutan, pag dumating ang araw na yan, masakit pa rin, mahapdi pa rin, mahirap pa din. But despite all of those, Mary rejoiced. Despite all of those pains and struggles and sacrifices and sleepless nights, Mary said, feeling blessed. Bakit feeling blessed? Simply because it's not about her. It's about Him. She is feeling blessed not because she possesses everything in this world. She feels blessed because the only thing that she has is Him. And He is her everything. Mama Mary feels blessed not because she is great. Mary was lowly, and because of that lowliness, that made her realize that my God is greater than highs and lows. Mama Mary feels blessed. Mary feels blessed not because there's no enemy, but because she knows that her God is her protector, that her God is her safeguard, that her God is mightier and bigger and stronger than any adversary. Mama Mary feels blessed not because she is worthy, but because she has given an opportunity to serve the most loving, the most powerful, and the most compassionate Master in all universe. Mama Mary feels blessed simply because she had an opportunity to serve her God, to do something for His glory. Mga kapatid, salamat kay Ina. Sapagkat tinuruan tayo ni Ina that Magnificat is the timeless declaration of God's faithfulness and consistency. Ang tinuro ni Maria, pwede kang magbalik.
there is something you can offer. There is something you can give back to this God who is faithful and who is consistent. And what is that? Ano ang pupwede mong ibalik na makikita sa buhay ni Ina? Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. Ang Diyos ay consistent. Meron kang maaaring ibalik sa Diyos na ito. And that one thing that you can offer is our true obedience. Nilagyan ko ng true, hindi lang ho basta obedience. Kasi marami ho tayong problema dun sa salitang obedience. If there's something you can give back to mahal na ingkong who sustained you for many years, if there's one thing that you can give back to Him, that is your obedience. That is your true obedience. At salamat kay Ina sapagkat pinakita niya ang isang klase ng pagsunod. Number 1, true obedience has time element. Alam niyo yun, mga kapatid? Ang pagsunod po, nanay, may oras at panahon na ibibigay ang Diyos. God's calling has time frame. Hindi ka habulin ng Diyos kung kailan mo gustong umoo. Tinawag ka ngayon, kailangan ang sagot mo ngayon. There is a time element, hindi lang ho pagkain ang napapanis. Kahit o ang grasya ng Diyos na hindi mo makukuha sapagkat ayaw mong sumunod, without you noticing, wala na yon, hindi na yun available, naibigay na yon sa iba. When we talk about true obedience, it has time element. What does it mean by time element? When we talk about true obedience, my dear brothers and sisters, hindi ho po pwede yung mahal na ingkong, bukas na lang. Panginoon, next time, promise. Mahal na ingkong, busy pa eh. Pwede ba saka na? If you will obey, ingkong, now, not later, not tomorrow, not next week, not next month, not next year, not next decade, simply because hindi mo alam kung available pa. Hindi mo alam kung may slot pa. Hindi mo alam kung para sa'yo pa ang espasyo. The plan of God is time-bound. Si Kristo, isang araw, ipinanganak si Jesus sa lupa. Isang araw, siya ay dinala sa templo. Sumunod na araw, siya ay natagpuan sa templo. Sumunod na araw, siya ay lumaki. Sumunod na araw, siya ay nagmisyon. Sumunod na araw, siya ay dinakip. Sumunod na araw, siya ay ipinako. At isang araw, siya ay umakyat sa langit. Isang araw dumating at isang araw umalis. There is a time frame. There is a time bound. Mahal na Ingkong is calling you to obey today. Not tomorrow. Not next week. True obedience knows no partial. Alam mo ninyo yung hulugan? Alam mo ninyo yun? Hulugan? Sino rito yung may mga hinuhulugan? Okay, mag-alala, hindi ko kayo tutulungan sa inyong hulog. When we talk about obedience, hindi ho po pwedeng hulugan. Hindi ho po pwedeng parang, alam niyo yung nakamotor, naniningil. Oh, grabe ang tingin niyo sa akin ah. Pag sinabing pagsunod, hindi ho po pwede na, mahal na Ingkong, pwede bang 3/4? Para sa akin ang 1/4. Mahal na Ingkong, pwede bang 2/3? Mahal na Ingkong, pwede bang
hati tayo. Mahal na Inggong, pwede bang partial? Mahal na Inggong, pwede bang installment? Mahal na Inggong, pwede bang bale? Wala hong ganon. If you obey 100%. Hindi ho sinabi ni Maria, isang araw, nung dumating ang anghel, pwede naman akong maging ina ni Jesus, pero pwede bang from day 1 to age 32 lang? Bakit? Kasi 33, exciting part na yun eh. Yung 33, huhulihin na siya doon, mahihirapan na siya doon. Pwede bang hindi na ako nanay pagdating ng 33 years old niya? No. When you said yes, that is you 100%. All the day, all the time, everything. No partial, no installment. And when we talk about true obedience, wala hong tanong. Pag inutos ng Diyos, no questions asked. Bakit no questions asked? I-interviewin mo pa ba ang Diyos? Ay, para saan ho? Ay, para saan ho ito? Ayan, bukang bibig natin yan. Pag ang simbahan ay may inutos mula sa mahal na Inggong, para saan daw? Ano raw meron? Ano raw ba ang objectives? Ano raw ang goals? Ano raw ang business case? Ano daw ang evidence? Ano daw ang proof? Ano daw ang consequences? Ano daw ang kapalit? Ano raw ang mapapala ko? If you obey, you will just say, yes, whatever it takes. Salamat sa mahal na ina, sapagkat tinuruan niya tayo, sapagkat sinamahan niya tayo. Salamat kay ina, sapagkat ipinakikita at pinapaalala niya that we are all blessed here. Why? Not because the journey is smooth sailing. Hindi o dahil hayahay, hindi o dahil walang hirap, mabigat po. Masakit po ang sumunod. Mabigat ho ang ating pananagutan. Not because the journey is smooth. We are blessed because we know the kind of road that we are taking, no matter how difficult, no matter how hard, no matter how breathtaking, that road leads to Him. Kahit gaano kahirap, matamis mong gagawin, sapagkat alam mo ang tungo mo ay siya. We are blessed because He walks ahead to fight the battles we thought we can't win. Because He calms the seas we thought we cannot beat. Because He softens the blows we worry that will take us down. Because He knows the road. He knows the journey. And beloved Ingkong is with us all the time in the entire journey, all the step of the way. Salamat kay Ina sa pagpapaalala na tayong lahat ay pinagpala. Last na po. Okay lang? Last na. Salamat kay Ina, sapagat siya ang nakasama ng Apostolic Catholic Church mula noon hanggang ngayon. Sapagat kasama natin si Ina sa bawat nating tahanan. Salamat Ina, sapagkat kasama ka namin sa bawat lipat, sa bawat kapitbahayan, sa bawat purok, sa bawat barangay. Salamat Ina, sapagat ang mga kapilya ikay pinaparangalan. Salamat Ina, sapagat ang mga dioceses sa ngalan mo pinaparangalan. Thank you, our Blessed Mother Mary, for being with your ACC all the time. In closing, my dear brothers and sisters, ang bati ng anghel kay Maria,
bukod kang pinagpala. That was, and that is, and that will be the perpetual mark of the Blessed Virgin Mary. Sa isip ng Diyos, si Maria ay bukod na pinagpala. Tayo ho, ano ho ang marka natin sa isip ng Diyos? Sa isipan ng inggong na ito, righteous. Righteous ho ba? Sa isipan ng inggong na ito, ang anak ko yan, obedient. Or that child is faithful. Or that child is worthy. Ano ho ang ating perpetual mark? Kung si Maria ay mayroong ganon, tayo rin ho, ano kaya ang nakabakat sa isip at puso ng mahal na ingkong? Sino tayo? Tayo ba ang matuwid? Tayo bang masunurin? Tayo bang karapat-dapat? Tayo rin ho ba ang pinagpala? Tonight, we are on the 9th day of our Novena Mass. Mga kapatid, again, salamat sa mahal na ina. Whenever you feel beloved Ingkong's presence because you obey, every time you obey, you are blessed. Kada susunod ka, pinagpala ka. Kada susunod ka, kasama mo siya. At dahil kasama mo siya, you are blessed. Kaya mga kapatid, pwede na kayong mag-post, feeling blessed. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ave Maria Purissima, Sintikado sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating pong